Sabay sa Araw ng Kalayaan ay ang kalayaang handog din sa mahigit 100 individual mula sa Bilibid. Ang kanilang kwento ng paglaya sa pagtutok ni Oscar Oida. Matapos ang 21 taon sa Bilibid, naglakad na palabas ng kanyang kalayaan ang 82 anyos na si Lolo Gorio. Di niya tunay na pangalan. Mahirap dito sa loob. Mahirap na. Kahit isang bisis ako kumain sa labas, doon na lang ko sa labas. May saya, lalo nang makita ang sumundong pamangkin. Pero nakakaramdam din si Lolo ng agam-agam. Salamat ko, makita ko mga anak ko. Matagal ko hindi nakita. Pero mahirap ang asawa ko, namatay na, matagal na. Pag labas ko, bulag pa ako, namatay pang asawa ko. Sa kanya at sa 125 iba pang pinalaya mula sa Bilibid, may bagong kahulugan ang Araw ng Kalayaan. Ang iba, nabigyan ng conditional pardon, probation, parol o natapos ang hatol. Pero ang iba, na-acquit o pinawalang sala. Parang tinatag na sa Araw ng Kalayaan, binigyan kami ng parang alam makalaya. Tapos, yun, nagpapasalamat po kami. Sa araw na to, magkakauwi kami sa mga pamilya namin. Pero hindi lang ito tuwing June 12, kundi bahagi ng buong taong pagpupursige para mapaluwag ang mga kulungan. Lalo't marami sa mga nakakulong ay matagal lang dapat laya. Napakalaking bagay po. Nadidetermine po sino yung qualified ng ma-release, sino ang serve sentence na, sinong qualified sa parol. Po talaga to, mabisa para magalugad natin ang lahat ng mga kolonya. Itong sa maximum, 26,000 na lang. So dahan-dahan lumuluwag at kahit papaano, hindi na sila siksikan. By 2028, wala na tayo dito. Nakalipat na tayo sa iba-ibang prison and penal farm. Habang binabawasan ang preso, pinupunan naman ang mga kulang nilang bantay. Kaya napapanahon din ang promotion sa 71 kawani ng Bureau of Corrections. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.